report ko noong Wednesday is yung Old Testament. Bali, ang source nito, dun sa report ni si Brother Garrett is pinakausap siya, pinabay-usap niya yung father niya. So yung itatake ko po ngayon is about the New Testament from what you narrated. Okay. Diba sa Old Testament, may first 5 books na dapat natin yung strength and trauma. Pero dito sa New Testament, first 4 books, yung Matthew, Mark, Luke, sulat nyo na na, yung Matthew, Mark, Luke, John, di ba yun yung 4 Gospels? And ang tawag natin dyan is synoptic book. Doon, huwag na lumabas ko rin. Yung synoptic, ibig sabihin na, yung summary ng lahat ng Gospels. So, diba, sumunod na yung Acts. Pakitingnan na lang yung Bible na yung mga pages. Ang sunod doon kasi Acts. Yung Acts naman, yung time of Christ, hanggang doon sa ascension niya sa langit. Then, nung umakit si Christ sa langit, anong ginawa ng mga apostles? Diba, from Romans, after ng Acts 2, yung Romans hanggang Revelation. May uod na. Kulit. May udang kulit. Kulay. Kulay. Kulay siya na kulit. Romans hanggang Revelation na ito. Ephesus. Pero yung Romans hanggang Jude, meron siyang difference dun sa dito sa Book of Revelation. Kasi yung Romans hanggang Jude, nagpatayin pa na ng baha. hanggang Jude, ano to? Ito yung naka-record dyan yung history, tsaka yung ministry, yung doctrine ng mga apostles. Pero pagdating sa Revelation, love letter na yan ni Jesus Christ sa bride. So yung love letter, ang nakakaintindi lang yun, syempre, yung kasintahan, yung novia, na dito sa end time. Okay. So ano yung difference ng Old Testament sa New Testament? Yung sa New Testament kasi, yung prophecy about Jesus Christ, nangyari na sa New Testament. Tapos yung mga apostles, tinuturo na nila about kay Jesus Christ. Nag-convert na sila ng tao sa name. Bakit dumating si Christ? Dahil sa message. Yung message, hindi lang siya para sa bansang Israel. Kasi hindi ng mga Muslim. Yung message na yun is for Israel. Pero ang message talaga natin is para sa buong reason kaya nawala yung mga Israelites or binulag sila ng Diyos. Yung reason na yun is because of the Gentiles para makapasok yung dispensation natin. Kasi lahat tayo sinners, di ba? Kailangan natin ng salvation. So yung salvation, hindi lang siya nakapokus sa isang bansa na Israel at dito, hindi lang sa pagpapaganda ng templo dun sa Israel. Pero kasi ang salvation kasi natin, yung mensahe na para sa soul natin, para mabago yung soul natin, maging human, maging luso, maging New Jerusalem. Okay. So, ang gusto ng Diyos, i-receive na yung message, yung gospel niya, through Jesus Christ. At hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. Kailangan natin masave. Okay. So, yung po, ipakilala lang po yung Romans 1. Jelan, pwede ba? Romans 1, 16 to 20. Hindi ko naman ipapabasa yan. So yung Romans 1, 16 to 20, ang sabi dyan, yung message na narinig natin is yung gospel. Itong gospel, alam ko na rin ito yung motto
time, message siya ng Diyos na merong daladalang salvation. Di ba yung yung Chinese background, meron silang moral code, and tayo mga Pilipino meron tayong golden rule. Pero kahit na maganda yung layunin ng mga rules na yun, hindi pa rin yun sapat para magkaroon tayo ng salvation. Kasi di ba yung mga atheists, gusto nilang maging mabuti sila sa kanilang itunan. Pero kasi ang hinahanap ng Diyos yung kilalanin natin siya. So, pakikita lang po yung Romans 1:18, 19, 20. So, hanggang pababa ng 20, pinapakita niya ng creation ng Diyos. Yung stars, yung moon, tapos yung eternal power. Pero ako yung nilitaw kasi, ang mundo na to, parang walang kailangan ng Diyos. So, hindi nila natin realize yung nakikita natin sa paligid natin. Kasi natin talagang intelligent designer na meron talagang Diyos. So, siyempre kasi hindi naman siya magsasaysay para may Hollywood Ghost dun sa maraming tao. Kumagamit siya ng prophet. Kaya lang, tayo mga tao, hindi-ignore natin yung prophet. Punta doon kay Lolo. Inig ka, ano sinasabi yan? Yan, ano? Sabi mo, inig ka. Okay, mag-buhay ko na. Tanong ka. Tingin lang daw, tingin. Paano kita pag-iyak ka? Huwag ka batak-batak na. Paano mo, ha? Yung righteousness na Ikaw, upo ka rin, ha? Yan, babae naman yun. Yung righteousness ng Diyos, hindi lang nakapokus sa being moral, being good, or upright. Kasi it includes knowing God. So, hindi mo makukuha yung salvation na gusto ng Diyos, kung yan, ganyan lang tayo. Pero hindi naman nasanay, mabuti na yun. Pero, di ba yung kausap natin po dun sa sa Mars Hill, na iba, mga disenteng tao, pero wala naman silang mukhang sasalita ng Diyos. Sa Romans 1:20, ayan, pakibaba na lang po. Sabi dyan, nagulag sila, tapos yung foolish heart nila ang nagpalililo sa kanila. Kasi hindi nila yung kilala ng Diyos. Ang nangyari lang, na-added lang sila sa creation, sa entertainment, tapos idolatry, and sa discard, sa natin para kay SCM. Yung Romans 1:22 naman, Romans 1:22 po, sabi dyan, claiming to be wise. Example natin yung mga scientists. Although hindi naman talagang scientists ngayon pinaniniwala sa Diyos. May atheists, tsaka yung mga modern free thinkers. Ayun. Parang ang tingin nila, ang mundo natin ba kailangan Diyos. Pero ang Diyos nabibigay siya ng instruction bawat panahon. So sabi ng iba, ang nasa bawat aksidente lang na lumitaw, yung iba galing from getting races. So ganun yung paniniwala. And then yung nagsabi pa yung pupunta, ini-experimental lang, hindi siya biblical tao lang. So ang nangyari sa kanila, they are claiming to be wise, but then they become fools. So hindi sila sila sa paningin ng Diyos. Yung maraming alam dito sa lupa. Kasi ini-ignore nila yung evidence na nakasulat sa Bible. And yung sabi na yung message ng tao. Pero actually, hindi naman nila malaman yung person na yung tao, si Banan. Dito ba talaga? Ang ilalabanan nila sa Islam na may science ng Diyos. Yun lang po yung report ko. Ayos, tukan naman sila. Yung anak. Walang anak na naman. Kasama na doon, kaya mahina ba ang kasama na doon? Mga kapatid, ano natin,